Hello guys, good morning. Naghahanda na naman ako ng almusan para sa mga anak ko. Alam nyo guys, sa ngayong panahon dito, hindi naman sa nag-aano dahil yun nga, time na naman ng eleksyon, marami na namang mangyayari sa mundo. Hindi naman ako nanghihimasok doon. Kaso lang, talagang feel ko yung kahirapan dito sa Maynila, sa Pilipinas, lalo na sa buong mundo, hindi pala buong mundo, sa Pilipinas. Alam nyo, isa akong OFW dati. Nagtrabaho ko sa Hong Kong ng 5 years. Nag-sign ako ng contract para for the 6 years sana na contract. Kaso napauwi ako sa gitna ng pandemya dahil sa problema dito sa pamilya ko. Ngayon, time na yun, pandemic, talagang ang hirap mag-process ng mga papel, ang hirap anong gagawin mo. Pero dahil sa mabuti nating president noon na si President Duterte, napauwi ako ng madalian at saka mas madali para sa aming mga OFW ang umuwi na wala nang ginagastos. Ngayon, sa ngayong panahon na eleksyon na naman, ang dami na namang mga pangyayari, siraan sa gobyerno. Gusto ko lang i-share ang aking saloobin. Nung panahon ni President Duterte, napakaganda talaga ng pamamalakad niya. Wala kang masasabi, may sasabi kung sa pagandahan lang ng pamamalakad. Kasi isa ako sa naka-benefits ng mga nagawa niya para sa aming mga OFW dati. Umuwi ako ng Pilipinas sa gitna ng pandemya. Takin mo libre yung aming hotel. Ilang araw kami sa hotel, 14 days kami. Ako nasa 7 days lang kasi parang nag-low na bumaba na yung pagka-quarantine kasi nung una 14, tapos nung kami na umuwi nasa 7 days na lang. Tapos libre pa ang hotel, maganda pa. Diyos ko, siguro kung babayaran ko yung hotel, siguro per day siguro may 3,000, 4,000 lang. Kasi single ka sa loob ng hotel na yun, tapos kumpleto lahat sa loob Nandun na si CR, nandun na si lahat-lahat. Tapos ikaw lang sa loob ng room na yun, tapos maganda pa. Napayak ako noon. Sabi ko kung ako lang, yung isasahod ko sa Hong Kong na inuwi ko siguro, hindi siguro sasapat. Wala talaga akong maibayad. Talagang napakahirap ng buhay noon. Tapos, ginawa ni President lahat ng kanyang makakaya para sa aming mga OFW na napadali yung aming buhay sa pag-uwi. Tapos alam niyo pa, nakakatanggap ako ng